si Juan at ang mga alimango. Isang araw, si Juan ay inutusan ng kanyang inang si Aling Maria. Juan, bumili ka nga ng mga alimango sa palengke para ulam natin mamayang tanghali. Binigyan ng ina si Juan ng pera at pinagsabihan lumakad na ng hindi tanghaliin. Nang makarating si Juan sa palengke ay lumapit siya sa isang tindera na may tinitindang mga alimango at nakiusap na magpili siya ng matataba. Biniyagan ni Juan ang tindera ng alimango at nagpasalamat. Umuwi na si Juan, ngunit dahil matindi ang sikat ng araw at may kalayuan din ang bahay nila sa palengke, ay naisipan ni Juan na magpahinga sa ilalim ng isang punong kahoy na may malalabay na sanga. Naisip niyang naghihintay sa kanya ang ina, kaya't naipasya niyang paunahin ng pauwiin ang mga alimango. Hindi na kayang umuwi, magpapahinga muna ako. Ituturo ko sa inyo ang aming bahay. Lumakad na kayo. Pagdating niyo sa ikapitong kanto ay pumunta kayong kaliwa at diretsyo. Ang unang bahay na gawin ay aming bahay. Sige, punta na kayo. Ay, hapon na. Nag-aantay na si Mama. Malayo-layo pa siya ay natanaw na niya ang kanyang ina na naghihintay sa may puno ng kanilang hagdanan. Agad na sinalubong ni Aling Maria ang anak pagpasok nito. Juan, ba't kailang ngayon umuwi? Nasaan na mga alimango? Bakit po? Di pa po umuwi? Juan, anong ibig mong sabihin? Nanay, kanina ko po pong umaga pinauwi ang mga alimango. Akala ko po narito na. Juan, paano makakauwi ang mga alimango? Walang mga isip yun. Hindi naunawaan agad ni Juan ang paliwanag ng ina. Takang-taka siya kung bakit hindi nakauwi ang mga alimango. Sa patuloy na pagpapaliwanag ng ina, ang mga alimango ay hindi katulad ng mga tao na may isip, ay naliwanagan si Juan na mali ang ginawa niyang pagpapauwi sa mga alimango.